Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Inquirer.net. Pahayag ito ni Congressman Tere Ridon na isusubpuenan daw nila si BP Sara kasamang kanyang husband para mag-submit ng mga kaukulang dokumento. Ito, subpoenas may be issued on the income tax returns and business records of Vice President Sara Duterte, as well as her husband, lawyer Manasseh Carpio. Bicol Saro Party List Representative Tere Ridon said on Sunday to explain what he described as an alleged 50 million gap between Duterte's cumulative government salary and her declared net worth. Okay. So, ito. Nagrereklamo si Congressman Tere Ridon dahil daw lumobo ang income o net worth ni BP Sara in a period of 16 years. Yung dating 18 million na kanilang net worth sa Salen, naging 88 million after 16 years. Sabi ni BP Sara na, bakit? Nagtratrabaho naman kaming mag-asawa. Ipakita nila alin doon sa aking Salen ang may diferensya. At kung mapatunayan nila na mayroong katiwalian sa aking Salen, magre-resign ako. Ganon siya katapang. She will resign. First time kong narinig yung sabing ganon, magre-resign. Kasi nung binabatikos na siya kung ano-ano, sabi niya, I will not resign. Dahil utang ko ito sa 32 million Filipinos na bumoto sa akin. Kahit anong gawin nila, I will not resign. But pagdating na dito ngayon sa Salen, alin doon ang may problema? I-explain nila, detalye nila. At kung may mali, kung may magre-resign ako. Oh, so itong si Ridon, lumalabas, wala silang dokumento. Kaya fishing expedition ang ginagawa nila ngayon. Sampa sila ng sampa ng reklamo na wala man silang ebidensya. Bakit mo pipilitin yung sinasakdal na mag-submit na ng ebidensya na wala pa man sa trial proper? Nasa pa lang yan, Committee on Justice pa lang. Kaya hindi nila mapilit si BP Sara na mag-submit ng dokumento. Ngayon po, March 16 ba ngayon? Hindi ko alam. Yeah. March 16, ngayon po yung deadline. Yung pag-submit ni BP Sara sa sagot niya doon sa notice ng Committee on Justice nga. Ito, Vice President, merong dalawang complaint dito. Nakita namin there is sufficiency in form and substance. So, anong sagot mo? So, inaabangan natin hanggang mamaya ano bang sagot. Ano bang response o ano bang may tatlong senaryo sabi ni Attorney Trixie na napaka-simpleng paliwanag. Una, mag-submit siya ng reply with evidences. Tapos ang Committee on Justice, bibigyan nila yung mga complainants sa reply and evidences ni BP Sara na isinabmit para mag-submit sila ng karagdagang ebidensya. Then after that, saka na sila mag-decide kung iakyat ba sa plenary, then ang plenary boboto kung makakuha ng 1/3. Yun po yung normal process. Na sa tingin ko, hindi gagawin yun ni BP Sara. Hindi siya magsasubmit whatsoever. Dead man niya. So, anong posible niyang gawin? Either itong number 2 or number 3. Ano itong number 2? I-dedma pala niya. Ito ang number 2, i-dedma. Yung una is magsasubmit siya
ng mga dokumentos. Kaya lang, hindi niya gagawin, sa tingin ko, hindi niya gagawin yun. Mautak yan si BP dahil abogado eh. Mautak yung kanyang mga abogado. So, ang option number 2 is, idededma, hindi siya magsasubmit, pabayaan na lang niya itong Committee on Justice niya, Ridon, Loestra, diba? Bahala kayo. Isampa nyo, iakyat nyo sa plenaryo, bahala kayo. Makakuha kayo ng 1/3 signature, bahala kayo. Ako na, doon na lang ako sasagot sa Senado. Doon na lang trial. Doon siya maglalabas ng ebidensya. Yon ang mas posible. Mayroon pang mas maganda. Itong option number 3. Pwede, according to Attorney Trixie Angeles, pwede daw magsampa ng petition for certiorari prohibition mandamus sa Supreme Court. Dahil ito, may butas na naman na ginawa itong mga kongresista. Yung unang impeachment complaint na isinampa ng Makabayan Block, tama, masyadong maaga. February 6, yung isinet ng Supreme Court na tapos na yung 1-year bar rule. So, by February 6 lang, pwedeng magsampa ng kaso. Nagsampa sila nagsampa itong Makabayan ng February 2. Tapos, nag-initiate itong House na simulan yung proceedings na simulan hanggang umabot sa Committee on Justice at ang Committee on Justice nag-decide na isantabi dahil na-violate mo ang 1-year bar rule. So, sabi ni Attorney Trixie, pwede na yon nga grounds na dahil sa first impeachment complaint na yon na naibasura na, hindi na pwedeng magsasampa ulit ng impeachment case labang kay BP Sara. Ay, nako. So, exciting. Akala ko makakapanood na tayo ng bloodbath. Parang back to zero na naman tayo. Ang labanan na naman sa Supreme Court. So, wise move. So, tingnan natin. Idididma o magsampa sa malalaman natin mamaya. Salamat mga kaibigan sa pagsubaybay nyo sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang natagaan na mong ogyero. So mag-atop na ni siya karon. Bisan di din tawra din atop. So ano ni ang iyang atopan. So karon humanag gyud og atop ang gihatag namo nga yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo ug sa naghatag sa amo asasin kay wala pa ang sin ug ang naghatag sa amo og sin di pa gid mi makabalay kay tungod kay mag-umarami. Igong ipalit og sin kay lisod gid kay ang among budget igo ra gid sa pagkaon. So unsa ra day ang imong trabaho? Kuan mag-umara gyud. O so magmuso lang usahay. So pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Mga kuan isa gid ka tuig. Isa ka tuig so bago pa ka nakatukod og balay. Oo. So lisod gyud. Salamat sa Ginoo
naot punta nga magpadayon ba nga tabang kay aron daghan pang matabangan ng mga nanginahanglan. Salamat kaayo.